Nung time na yun kasi, maganda na kumikita na yung forex namin. Masyado nang malaki, nasa 500,000 na. Tapos nangyari yung hindi inaasahan. We lost it. Ang banggit niya nun, isuko mo yung buhay mo sa Panginoon. Gawin mo siyang sentro ng buhay mo. Nung sumabay ako, parang ang gaan sa pakiramdam. Lumuhod ako sa babae. Ibalik mo sa akin ang asawa ko. Noong time na yun, wala tumutulong sa amin. Wala na sila. Ultimo, mga kapatid niya. Iniiwasan siya na kausapin ba. Pangarap ko na magkaroon ng, naiyak ako, ng buong pamilya. Sa tuwing nakakita ako ng buong pamilya, dahil yung sinasabi sa sarili ko, pagka nagkapamilya ko, alagaan ko, ingatan ko. Paano mapagtatagumpayan ang hinaharap ng mga hamon sa buhay na makapagbibigay sa kanila ng kagalakan? Alamin yan sa ating special live telethon. Rejoice! All for the One! What struggles do you face that deprive you of your joy in God? Are these financial difficulties? Have you been rejected or abandoned by loved ones? Have you been hit by a tragedy, natural or man-made? Whatever your situation or circumstances, there are countless of reasons to rejoice in God. Rejoice all for the One. Welcome to day 3 of our special live telethon, which we bring to you in cooperation with PLDT. And joining me to bring to your homes our special telecast are Felici. Warm greetings to everyone. We are also live on the internet, cbnasia.org/live TV, and on your YouTube channel, the 700 Club Asia. Mapapanood din tayo sa Channel of Blessings sa Cebu at sa abroad via GMA Pinoy TV at TBN. And Alex! Masayang panonood sa lahat. Paki-like and share na rin ang aming FB Live video at live stream sa YouTube. Pwede kayo makipag-chat sa amin sa inyong social media accounts. Gamitin lang ang hashtag Rejoice. And the energetic Sonja! Nakaka-pressure naman yun. Pero kasama natin upang tumanggap na inyong mga tawag ang ating mga loyal partners at supporters. We have blogger Jervy Fermin and church partner Pastor EJ Grepo. So far, your donations has reached 906,670.4026. Okay! In our first story, husband and wife Jofel and Diana lost more than 500,000 pesos in business because of poor decision and stewardship. Will they ever recover? How? Let's watch their story. Tumigil ang mundo ng mag-asawang Diana at Jofel nang parang bulang nawala ang kanilang kalahating milyong investment. Nung time na yun kasi, maganda na kumikita na yung forex namin. Tapos, masyado nang malaki, nasa 500,000 na. Tapos kung ano-ano na yung naiisip namin, punta sa ibang bansa, mag-travel, mag-aliw-aliw. And then, nangyari yung hindi inaasahan. We lost it. Dahil sa pangyayari, maging ang kanilang pagsasama nagkaroon ng lamat. Nagsimula kaming magsisihan. Ikaw kasi, bakit di mo ginanto? Bakit di mo na winidraw? Bakit yung bank account, yung ganun? So, nagkaroon kami ng mga small fight. Parang naaawa ako sa kanya na tulala na siya. Pero sa gitna ng nararanasan, nagtiwala lamang sila sa Panginoong Diyos. Doon namin nakita yung paggalaw ng Panginoon na dinidisiplina kami ni Lord. Kasi nung mga time ng testing namin, kasi nagko-question ako sa kanya eh. Lord, ikaw na po yung bahala sa amin. Kasi alam ko na hindi mo kami pababayaan. Matthew 6:33, that if you seek first the kingdom of God and His righteousness, all these things shall be added unto you as well. So yun lang po yung pinanghawakan namin na kapag inuna namin si Lord, siya na po bahala mag-provide sa mga pangailangan namin. At naging kalakasan ang mga kwento ng tagumpay sa 700 Club Asia. Nakita namin yung mga testimonies doon na hindi rin sila pinabayaan ng Panginoon. Nung time na yun, nagtatalo yung faith namin tsaka yung fear doon sa loob ng damdamin namin. Kung ibibigay ba namin to o paano na ba? Dahil dito, nagkaroon ng mas malalim na pananampalataya ang mag-asawa sa Panginoong Diyos. Nag-decide kami mag-asawa, especially may husband siya nag-initiate na magbigay ng 4,000. Para sa akin malaki yun, marami siyang magagawa. Pero
Nandoon pa rin yung faith na ibigay yun sa Panginoon bilang pagtitiwala namin sa Kanya that He will provide for us. Nagpursige si Jofel sa paghahanap ng trabahong pupuno sa naluging negosyo. Kasabay nito, ang pakikipag-partner sa Panginoon. At matapos ang paghihintay, natugunan ang kanilang panalangin. So double blessing po siya sa amin, hindi lang po yung nagkaroon siya ng work, kundi nagkaroon din siya ng promotion. So na-overwhelm po talaga ako sa blessing, tsaka parang natauhan ako na bakit tinatanong ko si Lord nung time na yun. Yung pala, meron pala siyang ginagawa behind. Pinapaantay niya lang kami. Hindi hinayaan ng mag-asawa na muling mangyari ang dati at dahil partner nila ang Panginoon, patuloy ang kanilang pagbibigay sa Panginoong Diyos. Sa unang sahod po ni husband, nag-support po kami ng mga missionaries and churches bilang pagpapasalamat po namin sa Panginoon. Tunay nga na si Lord ay faithful, He is proven and tested po talaga na kumikilos po siya sa buhay natin. Magtiwala ka lang, magantay ka lang sa Panginoon. Alam mo, Felicie, nakaka-relate ako kila Jofel and Diana because they made mistakes in their business. I too made a lot of mistakes. But ang kagandahan ng ginawa niya, she held on to the promise of God. Lord, you said if we seek you first, your kingdom and your righteousness, all these other things, pati yung pagkapalpak, aayusin ni Lord yan. Especially when you admit, Lord, it's my fault. I'm sorry. The humility brings grace, di ba? Amen. Tapos meron din yung parang nakikita ko dito na when you take care of God's business, He will take care of yours. Amen. Yeah. Amen. You know, when we recognize the great love of Jesus for us, we are able to conquer whatever difficult situation we are in. Nakita natin yan sa buhay ng mag-asawang Jofel at Diana. Ginamit ng Diyos ang The 700 Club Asia upang pagtibayin ang kanilang pananampalataya. You know, Jesus is the sustainer of the weary. He understands our afflictions because He Himself was afflicted during His life here on earth. Tama. Salamat sa Panginoon at ginagamit niya ang ating programang The 700 Club Asia upang abutin ang mga taong may iba't ibang hamon sa buhay. The 700 Club Asia is the television ministry of CBN Asia. We recently celebrated our 25th anniversary. Alam niyo po, for 25 years, we are able to air the program continuously without paid commercials because of the generosity of our faithful partners. Through your partnership, we are also able to produce stories of victory over severe trials. As a result, many come to know the saving power of Christ and accept Him as their Lord and Savior. Glory to God. Sa pamamagitan din ng The 700 Club Asia, pinapagaling ng Panginoon ang mga kababayan nating dumaraan sa iba't ibang karamdaman, physical man, emotional o spiritual. Viewers are also freed from the bondage of sin. Broken relationships are restored. Those in hopeless situations find renewed hope and they rejoice in God. Amen, Lord. And your partnership with us, your generosity, and your heart for our least fortunate kababayans is priceless, kapatid. God is so pleased with you. You are indeed a blessing to our needy kababayans. Do you have the same experience in giving to share? Post it on the 700 Club Asia Facebook page, Twitter, Instagram, and YouTube channel. Use the hashtag Rejoice and hashtag Share It. Now let's go to Sanja. Thank you so much. Kasama ko naman po ngayon dito si Pastor EJ, isang suki sa ating show. So ano po, Pastor EJ, yung laging nag-uudyok sa inyo na mag-volunteer dito? Alam mo, Miss Sonja, napakabuti ng Panginoon dahil tuwing nandito ako, ramdam na ramdam ko kung paano yung mga maraming kababayan natin tumatawag sa prayer center. Talagang grabe yung mga pagpapalang tinatanggap nila dahil sa kanilang bukal sa pusong pagtulong. Dahil sa mga kwento na ating pinapalabas, talagang yung puso nila ay talagang nagagalak at nais maging kabahagi nito. Katulad ko ay nararanasan ko din yung mga himala ng Panginoon sa mga kagaya ng mga kababayan natin. Alam mo, katulad ni na meron tayong mga nag-pledge sa pamamagitan ng text messages at pagtawag. Sila ay sina Christopher ng Quezon City, nagbigay ng 1,200 one-time giving. Si Angelina ng Cainta, 500. Si Maria Teresa ng Caloocan, 500 monthly giving. Si Julie
ay 3,000 pesos. Si Rovelyn ng Canada, 1,000 pesos monthly giving ito. At si Jojo ng Pasig, 500 pesos at monthly giving din. Meron pa. Ay, oo, meron pa. Talagang grabe, bumubuhos yung pag-ibig at talagang kagalakan sa gabing ito. Sa pamamagitan ng pag-ibigay gamit ng kailang mga credit card, nagbigay si Mary Ann mula sa QC ng 10,000 pesos at si Maricel mula sa Caloocan City, 500 pesos. Si Jinky from Las Piñas, 2,000. Si Rudolph ng Manila, 1,000. Si Maylene ng Batangas, 300. Si Julian ng Cavite, kababayan ko, 1,000. Si April ng Las Piñas City, 1,000. At si Edmar mula sa Benguet, 500 pesos. Grabe. Thank you so much, Pastor EJ. At grabe, birthday mo, Yes. Nandito ka kasama namin. Thank you so Glory to God. Thank you rin po. much. At syempre, maraming salamat po sa lahat ng nakapagbigay ng kanilang mga donasyon. Kung hindi pa po kayo partner, abay, tumawag na kayo. Ang aming hotline number ay 873-700. Pwede nyo ring i-text ang inyong donasyon, pangalan at address. Ipadala yan sa aming smart number 0949-888-8001, sa Globe 0977-805-6915 at Sun 0925-300-3000. Sa sandaling matanggap namin ang inyong donasyon, padadalhan namin kayo ng electronic acknowledgement receipt bilang pasasalamat sa inyong pagbibigay. May nakalaan din kaming exclusive gifts para sa inyo. Christmas is just around the corner. Be reminded of the reason behind the season with these Christ monograms. Yours for your gift of 500 pesos. Look forward to God's goodness in your family in the year to come. Rejoice Family Calendar 2020. Yours for your gift of 1,000 pesos. Declare the one true God as you wear this statement shirt. This All for the One t-shirt will be yours for your gift of 5,000 pesos. Hold on to God's promises and be filled with joy as you read CBN Asia's 25th anniversary commemorative Bible. This will be yours for your gift of 10,000 pesos. Call now to donate. Narito naman ang mga paraan kung paano ninyo maipapadala ang inyong mga donasyon. There are many convenient ways to give your donation to CBN Asia. You can go to the nearest branch of ML Cuarta Padala, RD Pawn Shop, or iRemit. Fill out the required form with your name, address, contact number, signature, and amount of your donation, and don't forget to write CBN Asia Incorporated as the receiver and Rejoice as the purpose of transaction. Submit the completed forms together with your donation. Make sure to get a copy of the form as proof of your donation. We will send you an acknowledgement letter and your premium gift. To learn more ways on how to donate, please visit cbnasia.org/give. Give. The Bible in 2 Corinthians 9:6 says, "Whoever sows sparingly will also reap sparingly, and whoever sows generously will also reap generously." This was what Rosemary and Claro experienced. Despite the financial challenges they faced, they did not withhold giving to the work of God. They gave generously, so they reaped generously. Okay. And there was no reluctance in their hearts to give despite their financial problems. On verse 7 to 8, we read, "Each man should give what he has decided in his heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver, and God is able to make all grace abound to you, so that in all things, at all times, having all that you need, you will abound in every good work." Wow! Talagang nagbibigay ng Yan life ang Spirit ni God. Kwento. At samantala sa susunod nating kwento, hiwalay na mga magulang ni Jeffrey, kaya napunta siya sa pangangalaga ng isang amain. Dala ng kahirapan, natigil siya sa pag-aaral na labis niyang dinamdam. Humantong ito sa tangka niyang pagpapakamatay. Ano ang kanyang kahinatnan? Panoorin natin ang kwento. Simple lang yung buhay namin. Isang kahikisantuwa lang. Mahirap man ang buhay, nagsisikap si Jeff sa pag-aaral, maiahon lamang ang pamilya sa kinasasadlakang sitwasyon. Lumaking walang kinikilalang ama si Jeff maliban sa kanyang amain. Naiwan siya sa poder nito kasama ang isang kapatid habang ang dalawa pa ay nasa ina. Nang maghiwalay ang mga ito dahil sa madalas na hindi pagkakaintindihan. Sa akin po, dati pa pangarap ko na
magkaroon ng, naiiyak ako. Ng buong pamilya. Ganun. Pero, yun. Sa tuwing nakakita ako ng buong pamilya, dahil yung sinasabi sa sarili ko, pagka nagkapamilya ako, alagaan ko, ingatan ko. Naging malaking suliranin kay Jeff ang sitwasyon. Ito rin ang naging dahilan ng pansamantala niyang pagtigil sa pag-aaral. Achiever si Jeff, kaya naman labis ang kanyang naging kalungkutan. Doon na lang simulang nagbisyo ako, nag-inom ako, nag-yosi ako. Kasi hindi ko po malabas yung sarili, hindi ko po malabas yung nararamdaman ko that time. Dati po nagagalit ako sa mundo. Galit po ako sa lahat ng tao, sa pamilya ko, and even sa Lord. Kasi ito yung buhay ko. Alam niyo, isa lang po yung pangarap ko eh. Yung mabigyan ng magandang buhay yung pamilya ko. Yun lang, wala po pangarap para sa sarili ko. Sa akin lang, may makagraduate na anak pamilya. May maahon sa hirap yung pamilya ko. Hanggang humantong ang kalungkutan sa tangkang pagpapatiwakal. Malis po ako nun. Punta lang po ako dyan sa ilo. Hinahanap po nila ako. Tapos may dala na po akong lubid nun. Kasi nakatago na po yung lubid. Tagal ko na po kasing gusto yun gawin. Tali po ako sa puno ng kamatsili. Tapos sinabit ko na po yung lubid dito sa leeg ko. Tapos all of the sudden, parang gumulong po yung bato. Pagtingin ko dun sa puno, naputol po yung sanga. Ayun, simula na po akong umiyak dun. Ito ang naging pagkakataon na bumalik si Jeff sa Panginoon at tanggapin siya bilang kanyang Diyos at tagapagligtas. Nakonekta si Jeff sa isang simbahan na partner ng Operation Blessing. Ito ang naging daan upang mabigyan siya ng educational assistance sa pamamagitan ng back-to-school program ng Operation Blessing. Student leader ngayon si Jeff na patuloy na ipinapahayag ang kaluwalhatian ng Diyos sa pamamagitan ng pagiging isang excellent student. Bilang isang mag-aaral, matyaga, napakatyaga ang bata yan. At the same time, andun ang malasakit at pagmamahal niya sa kapwa niya. Kung titingnan mo siya, kayang-kaya niyang dalhin ang sarili niya. At hindi niya ipinapakita na siya ay mahina. So kapag may mga program dito, bukod sa nag-aaral na siya, marami pa siyang mga activities na ginagawa sa eskwelahan. Naging daan din ang pagtulong ng Operation Blessing para makounsel at maibahagi ng ating church partners ang pag-ibig at ligayang hatid ni Jesus sa mga magulang ni Jeff. Lagi ko yung pinagpipray since nung makatanggap ako na family ko rin maranasan yung kung paano kumikilos ang Lord sa buhay ko ngayon. Yung Operation Blessing po naging opportunity yun para ma-reach out yung family ko. Sana hindi pa rin ako nawala ng pag-asa na nandiyan ang Panginoon na ipuin yung puso niya na mabuo kami ulit. Darating din ang panahon na mabuo pamilya mo. Sa lahat ng pagsubok at kalungkutan na ating pinagdaraanan, si Jesus ang nagbibigay ng kaligayahan. Siya ay patuloy na kumikilos at nag-aayos ng sirang buhay, relasyon at pamilya. Hindi buo yung pamilya ko, pero sobrang daing taong ginamit ng Diyos para mabuo ako bilang tao. Alam mo, Peter, there are many people like Jeff, na ginagawa nilang sentro ng buhay nila, yung pamilya nila. So, pag nadidisappoint sila dahil we are all flawed, 'di ba? And sinful, pag may nangyari sa pamilya nila, parang yung cobweb, 'di ba? Pag tinanggal mo yung gitna, nagka-crumble na yung buhay mo, 'di ba? But he realized that when he made Jesus the center of his life, nakita niya na sapat ang Panginoon, and you could see the joy in his face kahit hindi pa buo yung pamilya niya. Yes. He has hope, he has a future. It's beautiful. That's so true, Felici. The moment he received the Lord, we remember that verse, God heals the brokenhearted. God's plan in our lives cannot be thwarted by the enemy. We saw that in the story of Jeffrey, how Satan used his circumstance to sow frustration and hopelessness that made him want to end his life.
On the other hand, God thwarts the plans of the enemy. We read that in Job 5:12. He thwarts the plans of the crafty so that their hands achieve no success. And that is why you should not allow the enemy to torment you. We have an all-powerful Almighty God who is able to carry out His purposes and His desires for us. Bukod sa pinagtibay ng mga pangyayari ang pananampalataya ni Jeffrey sa Panginoon, balik eskwela na siya. Scholar siya ngayon ng programang Back to School program ng Operation Blessing at abot tanaw na ang katuparan ng kanyang pangarap na magandang kinabukasan. Tama, Operation Blessings Back to School program provides scholarships to children of poor families who stop schooling because of poverty. Operation Blessing takes care of their tuition fees and other school needs like uniform, school supplies, and daily allowance. With your faithful partnership and generosity, you are helping these less fortunate children prepare for a better life. Kaya kung hindi pa kayo partner ng CBN Asia, well, call us now and be a part of this mighty work of God. Alex? Thank you, Peter. Kasama ko naman dito si Jervy Fermin, isang social media influencer or vlogger. Yes po. Good evening po. So, Jervy, Yes po. buti naman pumayag ka na maging dito, phoner. Dahil po ako po, personally, I believe na God has been good in my life. No? Sobrang bait po at faithful ng Panginoon. And my prayer is like a prophet Isaiah that, here I am, Lord, send me. So, and whatever opportunities that can be given to me po. So, willing po ako maglingkod basta para sa Panginoon po. Yes. Kumbaga sa yung mga followers mo, yan na yung tupa mo eh. Yes. Diba? Grace. At saka yes, yung pagiging vlogger, that is your platform. Huwag mong kalimutan Amen, yan. yes. Okay, Thank you pakibasa ang ating mga pledges and comments. Yes po. So we have here po from Sheila na galing Tondo. Nagbigay po siya ng 1,000 pesos. Then we also have Anonymous for 500 pesos. Then we have Rosalie po from Manila, 500 pesos. At meron din po tayo kay Joanne from Manila, 300 pesos. Anonymous, 500 pesos. And then si Iluminada from Bulacan, 500 pesos. And si Alice po from Pangasinan, 1,000 pesos. We also have another anonymous here that gave 500 pesos. Si Julie po ng Taguig, 500 pesos. Shirley from Quezon City, 3,000 pesos. And from Jane from Pasig City, 22,000 pesos. Si Evelyn naman ng Cavite, 6,500 pesos. And last but not the least, we have Mary Ann from Quezon City, 10,000 pesos. That's all. Thank you so much, Thank you so Jervy. much, At huwag mo akong kalimutang i-shout out sa vlog Sige mo. po. Okay, maraming salamat po sa inyong pagbibigay. At ito, hawak ko na po ang latest na amount ng ating po mga nakolekta na so far sa pledges. 6,520. Patuloy pong magbigay, malayo pong mararating ng inyong donasyon sa pagtulong sa ating mga kababayang salat sa buhay. Kung hindi pa kayo nakakatawag, abay tawag na, ano pang hinihintay nyo para mag2 milyon na to? Ibahagi natin ang pagmamahal ng Diyos sa mga kababayan nating salat sa buhay. Mayroon naman kaming special gifts para sa inyo. Throw the worries away as you plan family occasions and activities together in this calendar. Bring back the joy when you see tasks get done by the day with ease. The verse each month will encourage you to focus on God's love for your family. This family calendar is yours for your gift of 1,000 pesos. Pards, pwede na daw mag-donate sa CBN Asia through 7-Eleven. Wow! Actually, gusto ko yung mga ganyan. Kasi marami silang natutulungan. So, game. For a cause. For a cause? Game. For a cause. Tara sa Click Kiosk. Excuse me po. Sorry. Select Bills Payment, choose CBN Asia, ilalagay ang name, contact number, and amount. Then ibibigay mo lang yung receipt mo sa counter together with your donation. Wow! My turn. Cheers! For a cause. For a cause. For a cause. Please visit cbnasia.org/711 to complete your transaction. For a cause. For a cause. For a cause. There are many convenient ways to give your donation to CBN Asia. You may deposit through any of these banks: BDO,
BPI. BPI Express Online. And Metro Bank. To learn more ways on how to donate, please visit cbnasia.org/give. Ang nangyayari sa aming mag-asawa, may trabaho naman kaso parang yung dating ng pera, parang ang bigat. Bili ka na bili! Ang gastos mo! Mas bata kasi sa akin yung misis ko. Sa panahon ng kabigatan, ang programang The 700 Club Asia ang naging karamay ni Angelito. Nung nanonood na ako, yung mga testimony nila, nagre-reflect sa akin yung mga nangyayari. Kaya kumbaga parang nakakakonek kami. Nang maunawaan niya ang pagmamahal ng Diyos, hindi na siya nagatubili na tanggapin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Ang banggit niya nun, isuko mo yung buhay mo sa Panginoon. Gawin mo siyang sentro ng buhay mo. Nung sumabay ako, parang ang gaan sa pakiramdam. Nakipag-ugnayan siya sa CBN Asia Prayer Center upang maikonek ang kanyang pamilya sa isang Kristiyanong simbahan. Dito, lalong tumibay ang kanilang pananampalataya sa Diyos. Mula noon, unti-unting nagbago ang takbo ng buhay ni Angelito. Nagbago yung relationship namin mag-asawa kasi kung dati na konting sigalot lang, nag-aaway na kami. Ngayon, di na namin na-encounter yun. Pinag-uusapan na lang namin. Taong 2017 naman nang nabuksan ang kanyang puso na magbigay sa gawain ng CBN Asia. Na-encourage ako sa kanila kasi nakita ko sa 700 Club yung ginagawa nilang pagtulong sa mga tao talaga nangangailangan. Ngunit, isang pagsubok ang hinarap ni Angelito. Natanggal siya sa trabaho nang magbawas ng empleyado ang kumpanyang pinapasukan. Tanging ang kanyang misis na isang guro ang umako sa lahat ng gastusin. Halos umiyak nga ako nun sa misis ko eh. Ang mga worries ko nun bilang padre de pamilya, paano ko susuportahan yung pamilya ko? Especially may mga anak ako nag-aaral eh. Siyempre, mga pagkain pa. Nag-worry din kasi ako nun dahil siyempre misis ko na lang may trabaho kahit papano. Eh bilang isang lalaki dapat ikaw yung nagtatrabaho, di ba? Gayunpaman, sa kabila ng kawalan, nagpatuloy pa rin siya sa pagbibigay ng suporta sa gawain ng Panginoon mula sa perang nakokolekta sa pinapaupahang bahay. Hindi mo talaga mahindihan yung Diyos eh. Kaya rin ako nagbibigay kasi steward rin tayo ng Panginoon. Kumbaga, ibibigay mo sa Kanya yung nararapat. 2.5 yung upa, kukunin ko kasi yung 10% dun eh. Ngayon yung 250 na yun, iipunin ko ng mga 500. Saka ako ibibigay. At naging tapat ang Diyos sa buhay ni Angelito. Nagkaroon ng sideline ang kanyang asawa sa pagtuturo sa isang pribadong paaralan. Nakakita naman siya ng trabaho bilang elektrisyan, kaya't napuna ng kanilang panggastos at edukasyon ng mga anak. Trust the Lord with all your heart and lean not your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He will make your path straight. Ang mensahe ko sa CBN Asia ay makapag-produce sila ng marami pang stories na makakapag-inspire sa mga taong nakakapanood nito. Truly, when you align your life to the Lord, His promise is He will guard your steps. Maski na hindi madali, but He will guard your steps. Ano, yung ibang mga Kristiyano, yung sinasabing sumusunod kay God dahil may reward, pero nakikita ko talaga na okay lang yung mag-expect ng reward kay God, no? Generous na naman talaga siya eh. Yes, because God is a blesser. At yun nakita ko sa buhay ni Lito. Yeah, tsaka ini-expect niya talaga. So, we should never be ashamed to expect from our Father. When we confess our sins and accept Jesus as Lord and Savior of our life, we become a changed person. In fact, the Bible calls it a new creation. Our sins have been washed away and we are delivered from God's condemnation and eternal punishment. As a result, we experience untold happiness and peace. We saw that in the story of Angelito. The love that he feels for Jesus, he let it flow to others through his generous giving to the work of God. If like Angelito, you want to experience what it is to have a changed life, then right this moment, you can surrender everything to the Lord. Surrender to His Lordship, to surrender to His will. All it takes is a simple prayer.
pray this prayer with us and allow God to do a mighty work inside of you. Just say, my Heavenly Father, you know my life, you know my situation, you know the things that I have done, the sins that I have committed. So Lord, I saw what you did in the life of Angelito, Lord. I want the same thing too for my life. Lord, thank you for sending your son Jesus to die on that cross, to pay for my sin, to remove the shame and guilt that was upon me. So right this moment, Lord, I confess all my sins. I ask for your forgiveness, and I invite you now, Jesus, to come into my life, to be my Lord and to be my Savior. Heavenly Father, thank you for loving me. Thank you for sending your son, Jesus. Jesus, thank you for saving me. Holy Spirit, you are now my helper, and you will help me and sustain me every single day to live a victorious life. I pray this prayer from my heart. In the name of Jesus. Amen and amen. Tinanggap mo ba si Jesus bilang iyong Diyos at tagapagligtas? Please text YES, space, the 700 Club Asia at ipadala yan sa aming smart number 0949-888-8001. Globe 0977-805-6915 at Sun 0925-300-3000. Kung sumabay po kayo sa aming panalangin at tinanggap ninyo si Jesus bilang inyong Panginoon at tagapagligtas ng inyong buhay, nananahan sa inyong katauhan ang Espiritu ng Diyos. Ang sabi nga sa 1 Corinto 3:16, hindi ba ninyo alam na kayo'y templo ng Diyos at naninirahan sa inyo ang Kanyang Espiritu? Balitaan niyo naman kami mga kapatid sa napakahalagang desisyon na inyong ginawa. Ang aming hotline number ay 8737-0700. And if you live in the provinces, we have a toll-free number 1-800-1888-8700. Libre po ang tawag diyan. Our trained counselors are on standby to answer all your calls 24 hours a day, 7 days a week. They will also pray for you and give you biblical advice for the challenges you face in life. Sa ating mga viewers abroad via Pinoy TV o TBN, pwede niyo po kaming makontak sa Skype. I-type lang aming Skype ID, The 700 Club Asia. Pwede rin po sa Facebook, mag-log on lang sa The 700 Club Asia. Unto us, the one true God was born, and through Him we can always rejoice. Proclaim the one who is worthy of it all and wear this All for the One statement shirt. This will be yours for your gift of 5,000 pesos. CBN Asia's 25 years wouldn't be possible if not for God's goodness. In remembrance of God's faithfulness, get this CBN Asia 25th Anniversary Commemorative Bible. Be filled with gladness as the Bible reminds you of God's promises and faithfulness. This will be yours for your gift of 10,000 pesos. There are many convenient ways to give your donation to CBN Asia. You may deposit through any of these banks: BDO, BPI, BPI Express Online, and Metro Bank. To learn more ways on how to donate, please visit cbnasia.org/give. Madali lang mag-donate. Tandaan lamang ang DONATE. D, dial 8737-0700. O, over-the-counter through BDO, BPI, and Metro Bank. N, nearest 7-Eleven outlet. A, accredited remittance center ng iRemit, M. Luwilier, and RD Pawn Shop. T, text the numbers on your screen. E, electronic banking through credit card. For more details, go to cbnasia.org and click Give. Sa halos 20 taong pagtatrabaho sa iba't ibang bansa, nakaipon si Mar ng sapat upang makapagnegosyo. Umalis siya sa trabaho at umuwi ng Pilipinas. Dito ay nagtayo sila ng restaurant at internet cafe. Bago mag-1 taon, ang kanilang mga negosyo ay unting-unting nalugi.
Kasabay nito ay ang pagpapaaral sa kolehiyo ng kanyang mga anak at ang pagpapagawa ng bahay. Sa sabay-sabay na gastusin, nalugmok sila sa utang. Inihinto na rin nila ang kanilang mga negosyo. Hanggang sa pating mga anak ko, hindi na nga kami makaproduce ng pang-tuition. Kaya ang ginawa ko, humingi ako ng tulong sa mother ko sa US, tapos sa mga kapatid ko. Yun nga. Kasi noong time na yun, wala tumutulong sa amin. Wala na sila. Ultimo, mga kapatid niya, iniiwasan siya na kausapin ba. Kahit na walang kasiguraduhan, nagdesisyon si Mar na muling pumasok sa trabaho. Sa kanilang paghihintay ng tawag mula sa kumpanya, ay nakapanood si Marilu ng The 700 Club Asia. Pagbukas ko, 700 Club kaagad. Tapos yun nga, nung naano ko nun, sabi ko parang yung ni Peter Kairos, parang tama sa amin ba? Agad na sumabay sa panalangin ang mag-asawa. Pagkatapos noon ay tumawag si Mar sa prayer center. Sabi ng counselor yun na tinanong niya kung anong problema ko. Sabi niya, mag-pray na sana matugunan yung lahat na problema niyo sa buhay. So, mayroong special prayer na sabi niya, just repeat after me, ganon. Matapos ang ilang linggo ay nakatanggap ng tawag si Mar mula sa kumpanya na maaari na siyang bumalik sa trabaho. Nabayaran ang kanilang mga utang at nakaahon sa buhay. Lumipas ang panahon, ang buhay na nakasanayan nila Mar at Marilu ay muling nasubok. Taong 2015, isang tawag ang gumimbal kay Marilu. Bigla siyang tumawag, sabi niya, umiihi siya ng dugo. Yun, nakita nila na may yung may enlargement ng ng prostate. Tapos meron ding yung may mass, may bukol. Pero maliit pa siya. Isang taong ginamot ang kanyang kondisyon. Ngunit, nalaman nila na lumaki ang bukol na nakadikit sa kanyang kidney. Cancerous ang bukol kaya naman kinailangan tong alisin agad. Umuwi si Mar ng Pilipinas upang dito maoperahan. Bago maganap ang operasyon, tumawag siya sa prayer center upang humingi ng panalangin. Naging matagumpay ang operasyon at mabilis na nanumbalik ang lakas ni Mar. Ilang araw lamang ang lumipas ay nakabalik siyang muli sa trabaho sa ibang bansa. At higit pa rito, himalang walang nadamay ang cancer cells sa kanyang katawan. Alam mo, Felici, basta I know prayer works. Amen. Sabi nga, di ba? When we work. But when we pray, God works. You know, the life journey of a husband and wife, Marilu and Mar, no, seems like a roller coaster ride. Sometimes, we're up, sometimes they're down, but through it all, we saw the faithfulness of God in their lives. Naging tapat din kasi sila sa Panginoon. Sa kabila ng mga hamon nila sa buhay, nanatili silang matatag. Dumulog sila sa Diyos at naghintay sa kilos ng Panginoon sa kanilang buhay. Alam niyo po, God heals in many different ways. God heals by providing comfort and strength to those who are spiritually, emotionally, and physically weak. God heals through doctors and nurses. We ought to follow their advice. He has given us these professionals that are talent at meron silang abilidad so that through them we can receive God's touch, God's healing in our lives. Every day, they do this for millions of people. So there are so many ways talaga God can miraculously heal the hopelessly sick. But that should never stop us, Felici, to keep on praying all the time. We see the doctor, but we keep on praying. Yes. We may find it difficult to ask God for the miraculous healing of terminally ill loved ones, but God rejoices in our faith when we believe and trust Him that He can. So right now, if your doctors have given you bad news, let's come to God, with whom nothing is impossible. Let's pray. Heavenly Father, we thank you that you are our Jehovah Rapha, the God who heals. And right now, Father, your mercy, Lord, your mercy will send forth your word to heal those who are watching us right now.
Father God, thank you because there is someone who has psoriasis and you are healing that person right now in the name of Jesus. There's also someone who's been suffering migraines. The Lord is also stopping those migraines right now. In the name of Jesus, receive that healing. There's someone who has dengue. The Lord is healing you right now. Receive that in the name of Jesus. Father, we thank you. Thank you, There's Lord. someone who's severe arthritis right now. You're in so much pain on the right side, especially on your elbow. The Lord is healing you instantly. Receive your healing, kapatid, in Jesus' name. Someone with stage 3 prostate cancer, the Lord is removing every cancer cell from your body. Someone right now that is having difficulty, merong kang rapid heartbeat, the Lord is stabilizing your heartbeat this very moment. Receive that healing in Jesus' name. Someone who's got blurry vision on your right eye, now you're even seeing the vision getting clearer and clearer with your right eye. You can see so much better. Receive that healing, kapatid. It's yours in Jesus' name. Someone who's also contemplating to commit suicide. You're thinking there's no more hope. God is your hope, my friend, and God is reaching out to you right now. Jesus wants your heart. Give him your heart. Cry out to him. He will see you through. He's the God who will carry you through all your tough times. He will sustain you, kapatid. Receive those words of hope in Jesus' name. There's also someone who has a myoma and it is keeping you from getting pregnant. The Lord is dissolving that myoma right now. Receive your healing in the name of Jesus. Meron ding namamaga ang cheeks kasi merong problema sa ngipin. The Lord is also causing that to subside and healing you right now in the name of Jesus. Na-shock yung doktor ko sa miracle na naranasan ko. Unti-unti na-receive niya yung complete healing from the Lord. Yun pong nakita nila sa akin na ovarian cyst na wala. Sinabi sa akin ng doktor, okay na daw yung bata. Wala po yung sakit na dinggit. Parami ng parami ang nakakaranas ng kagalingan mula sa Panginoon. Isa ka ba sa kanila? Ikwento mo naman sa amin. Please text answered prayer at ipadala yan sa aming smart number 0949-888-8001. Globe 0977-805-6915 at Sun 0925-300-3000. Kaya nga ako naiyak ay naalala ko hirap na ka mga anak. Ganun na lamang ang paghihinagpis ni Nanay Melisita dahil sa isang iglap ay gumuho ang bahay na regalo ng kanyang mga anak. Bunga ito ng maraming taong pagtitiis at pagtatrabaho nila sa ibang bansa. Natapos yan 2008. Pag-abros ako mga anak ko. Kaya nga yan ang iniiyakan ko ay. Bedridden si Nanay Melisita dahil na-stroke ito noong 1 taon. Malaking himala na hindi siya natamaan ng sementong pader nang matrap siya sa loob ng gumuguho niyang bahay. Sumisilong siya ngayon sa isang tent sa tabi ng kanyang bahay. Kabilang si Nanay Melisita sa mahigit 22,000 pamilyang nawalan ng tirahan. Nakapanglulumo ang sinapit ng ating mga kababayan dito sa Cotabato. Nakita nyo naman halos lahat sa kanila ay talagang nawalan ng tirahan. Kaya naman nandito ang Operation Blessing upang magbigay ng tulong sa kanila sa pamamagitan ng pagbibigay ng pagkain, ng medical care at panalangin. Kahit malayo at mahirap ang daan, nagtungo ang staff at mga volunteer ng Operation Blessing sa mga bulubunduking bayan ng Magpet at Makilala sa North Cotabato para mamigay ng bigas, delata, gatas at iba pang mga pangunahing pangangailangan sa mga nasalanta ng lindol. Ayon kay Ginilyn Sumon, na isa rin sa mga nagiba ang bahay. Salamat po sa mga panalangin nga nag-abot. Kay dili naman po may ka-trabaho gud sa kuan uma. Dili na may ka adto dito kay hadlok mig mag-landslide ba kay bakilid. Salamat sa Operation Blessing nga naghatag mo sa amo nga nakaabot mo diri sa amo ang bukid. Nakatanggap din si Nanay Melisita ng mga relief goods mula sa Operation Blessing.
Ngunit ang pinakamalaking biyayang tinanggap niya sa araw na iyon ay ang Panginoong Hesus bilang sarili niyang tagapagligtas at Panginoon ng kanyang buhay. Ang kanyang paghihinagpis ay napalitan ng mga ngiti ng pag-asa na balang araw ay bibigyan siya ng Diyos ng bago at mas matibay na bahay. When you see love being extended like that, no, to Melisita, na talagang there's no way she's going to receive help. That's when you say that the love of God is far-reaching. Yeah. He will do whatever He can. He will touch people so that they can bring God's love to them. Yeah. And our teams are still there now in Mindanao because of the earthquake. And in fact, this whole week, there's been already 4 teams, palitan sila, no? We're doing continuous disaster relief and medical missions there. Yeah, so grabe po talaga yung nagagawa ng Operation Blessing. And Operation Blessing has so far served 3,999 people in barangays Ilian, Magkalam, and Magpet in North Cotabato. It distributed food packs, conducted medical mission, and fun activities for children. Within this week, Operation Blessing will continue to provide relief items to displaced families and medical checkups, trauma counseling, and water purification station to the people in the evacuation sites. Operation Blessing is targeting to reach out to areas identified as hardly hit and most devastated. These are Makilala, North Cotabato, Kidapawan, Tulunan, Nlang, Digos, and Magsaysay in Davao del Sur. These places have not been reached by any organization or local government. Kaya if you're watching now, please, you can do something for our kababayans there. When you partner with us, that money goes directly to the people's lives where they can really benefit. Lahat po ng mga kagamitan na kailangan nila in releasing relief goods, we do that for them. Kaya call now. We are here waiting for your call. Make a pledge. Be an extension of God's mighty loving hands for our kababayans. Sanay sa payak ngunit masayang pamilya, hindi inakala ni Lea na ang buhay pag-aasawa ay taliwas ng kanyang nagisnan. Natuklasan ni Lea ang pagtataksil ng asawa. Nagsumbong na rin yung kapatid niya. Sabi niya, nandoon si Manong. Pagdating ko sa lugar, tinuro maliit na bahay. Tapos, pagtulak ko ganyan, huling-huli ko talaga. Huling-huli ko. Nagdilim ang paningin ko. Paglingon ko ng ganyan, nakakita ko ng kutsilyo. Talaga sinugod ko sila. Naitulak ako sa laki ba naman niya. Talsik lang talaga ako. Yung time na yon, umuwi ako mag-isa. Nasundan pa ang pambababae ng kanyang asawa, kaya naman isang araw pinuntahan niya ang kasalukuyang kinakasama nito. Lumuhod ako sa babae. Ibang babae na naman. Sabi ko, ibalik mo sa akin ang asawa ko. Sabi niya, hindi kayo totoong kasal. Dala-dala ko pa yung marriage contract namin. Sabi niya, fake daw yan. Pumasok sa isip ko yun, na fake pala. Sabi ko, bakit nagawa niya yun? Lubos ang pighati, walang nagawa si Lea para mabawi ang asawa. Pikit mata siyang nagdesisyong iwanan ang mga anak sa kanyang ina upang buhayin sila. Nagtrabaho siya bilang mannequin model sa Maynila. Nakaahon siya sa buhay at nagkaroon ng pagkakataong mangibang bansa bilang isang singer. Muling tumibok ang puso niya nang makilala si Nestor. Nagbunga ang kanilang pagmamahalan ng 3 supling, ngunit hindi niya inaakalang muli siyang magdurusa sa malupit at mapang-abusong kinakasama. Nagisngan ko na lang, andito na yung itak sa liig ko. Tapos paglingon kong ganyan na niya ang itak yung liig ko. Kasi papatayin niya ako eh. Mabuti daw yung patay na lang niya ako kasi mapunta ako sa iba. Ang tangkang pagpatay sa kanya ng kinakasama ay napigilan ng isang kaibigang nakitulog sa kanila. Kinailangang ibenta ni Lea ang kanyang mga naipundar na ari-arian upang makaalis sila sa lugar ng kinakasama. Ilang beses mang nasaktan, muli pa rin siyang umibig at sa pangatlong pagkakataon, muling nabigo. Depresyon, galit, hirap at kawalan ng pag-asa ang naramdaman ni Lea. Hindi
ko na matanggap na bakit umabot sa punto na ganito, na dati ako ganito, tapos ngayon nawala na lahat. Lord, narinig mo pa ba ako? Ayoko na. Ano ba gusto mo sa akin? Sabi ko, bayaan mo na ako. Mabuti pa matapos na to. Sa mga oras ng kanyang pagkalugmok sa buhay, naalala niya na may mga taong handang makinig sa kanya. Nagtatext ako, nakita ko yung 700 Club. Sabi ko, pray niyo ako kasi gusto ko nang pakamatay na una. Tinawagan ako ng isang staff niyo. Hello? Sabi ko, ayoko na. Gusto ko na magpakamatay ulit. Baka matuloy na to ngayon. Magpapakamatay na talaga ako. Matutuloy na to. Ayoko na, soko na ako. Inamin ko, mayabang ako, mataray ako. Sabi niya, ganito, pagpapray ka namin palagi. Tanggapin mo na makaahon ka. Agad na inirekomenda ng prayer center si Lea sa isang malapit na simbahan. Diyan nagkaroon ako ng lakas talaga ng loob na hindi tumitigil ang 700 Club. Matapos masumpungan ni Lea ang tunay na pag-ibig ng Diyos, muling nanumbalik ang kanyang pag-asa sa buhay at tiwalang ang Diyos ay kailanmay di mang-iiwan. Lord, thank you. Thank you for everything, for all the blessings. Sa mga taong ginamit mo, especially 700 Club. All I can say, thank you, Lord. Panghawakan mo ako. Habang tumihinga ako, sa'yo ako. Kasama po natin live dito sa studio si Boris Joaquin. Siya po yung best-selling author at top corporate training consultant. Welcome, Boris. Thank you, Alex. Thank you for having me. Salamat sa mga taga-CBN Asia. Yes, thank you din sa pag-training mo sa ating mga managers and supervisors. Oh yeah, patapos na yun. Praise God. Well, Boris, gustuin man ng ilan ang magbigay sa gawain ng Diyos, pero hindi nila magawa dahil sila din ay kapos. Ano bang masasabi mo rito? Actually, ang ganda ng tanong, no? Parang yung, pag pinag-aralan mo yung tanong, parang merong willingness, pero merong lack of ability. Pero naniniwala ako na kapag may willingness tayo, sumusunod yung ability eh. Or that's where our faithfulness also comes in. When we're truly willing, kung talagang bukal sa kalooban natin at gusto natin talagang magbigay, natural yun eh. It naturally follows na gagawa tayo ng paraan. Di ba may kasabihan nga sa Tagalog na kapag gusto kapag ayaw maraming dahilan, kapag gusto maraming paraan. So if a person is willing, I think people can be creative, they can come up with different ways to actually, of course, nandun na, given na dun, Alex, yung planning. When you plan, you budget, you save. Pero nandun na rin yung prioritizing. Ano ba talaga yung sa mga gastusin natin, yung kailangan talaga natin, ano yung mga luho lang. So we could actually separate those things. And later on, we need to be able to come up with ways para to probably earn extra or probably be creative in the way we give. Patungkol dun sa mga yung sinasabi mo, prioritizing, dun sa wealth, pero siyempre, alam naman natin sa mundo, it goes against logic na, bakit ko ibibigay ito ang dami-dami ko pang pangangailangan. So, how would you persuade somebody to really put his money where his mouth is? Where his mouth is. Well, una talaga kapag we need to be practical lang. Kung ano talaga yung kailangan ng pamilya mo, wag mong galawin yun. Kung ano yung kailangan ng mga anak mo, pan-tuition sa paaralan, yung budget ninyo on a daily basis, itabi mo talaga yon. Pero meron din tayong sinasabi na maybe we need to analyze yung mga expenses natin. Minsan naman kunwari yung meal mo yung budget mo for the day, yung lunch mo for example, do you really have to spend, let's say, 200 pesos per meal? Baka naman pwedeng 100 pesos. So, when we analyze that, doon mo rin makita na pwede ka talaga magtabi. Pero pag sapat na sapat lang talaga, doon papasok na yung pagiging creative tsaka innovative natin. Baka may mga ibang paraan tayo para makalikom ng ibang paraan. Kunwari, pwede mag-sideline, pwedeng magbenta ng konting ganito para kumita. At yung kinita mo doon, hindi na siya part ng expenses mo. So ito na yung mga pwede mong ilaan sa mga gusto mong pagbigyan. Again, I think if you're very willing to give and you have nothing to give, gagawa ka ng ibang paraan para yung extra income mo would be the money that you can give to your favorite charity or to anybody that you want to help in the process.
Boris, can you share with us your own personal experience when it comes to the principle of reciprocity? Okay. Ako personally, parang, syempre, parang hindi rin naman ganun kasapat. May mga times na we have family meetings, parang we ask our children, lalo na yung panganay namin, she really wants to give, she really wants to do this, and wala talaga we would challenge her to come up with ways. Isa sa mga paraan namin ngayong magpapasko, Noche Buena, I think for the past Christmases, hindi kami ganun kagarbo, maghanda. Kasi alam namin, minsan talaga ang daming sayang eh. Hindi naman talaga siya nakakain lahat. So we just serve what's appropriate, and then yung masasave namin supposedly for that expense, yun ang binibigay namin to a community or to sponsor children or to a charity of our choice. Or pwede rin mag-pledge. I think one way that we could, instead of giving the gift to a person, etong gift ko sa'yo, yung halaga para dun sa gift na yan, ibibigay ko na lang sa 700 Club. I mean, it's not the amount din naman, di ba? Pag pinagsama-sama mo itong mga to, a gift that's worth 200 pesos of, let's say, how many adults? Pag pinledge mo siya, nilipat mo sa 700 Club, makaka 2 million din tayo, I guess. We don't know. Boris, thank you so much for sharing your time with us and your wealth of experience. So, back to you, Sonja. Alright, salamat. Gusto ko yung idea ni Sir Boris, no? Mag-pledge na lang sa 700 Club Asia or sa CBN Asia. Okay, kasama ko naman ngayon si Zay. We're gonna read some comments on social media. But before that, gusto muna naming pasalamatan si Erwin ng Camarines Sur na nagbigay ng 500 pesos. Anna from Valenzuela, 500 monthly. Jeffrey from Cavite, 200 pesos. Leonida ng Ilocos Norte, 500 pesos. Mark from Antipolo, 500. Oscar from Marikina, 1,000 monthly. Emma ng Antipolo, 500 monthly. Julie of Tuguegarao, 500. Joselito, 1,000. Julieta of Cavite, 500. Naomi of Cavite, 1,500 monthly. Si Ivy, nag-pledge ng 500 monthly. Christy ng Pasay, 500. Tet ng San Juan, 300. And Evelyn from Manila, 1,000 pesos. Okay, kasama na natin si Zay, part of our digital media team. Thank you so much, Zay, for staying up. Okay, so basahin natin ang mga comment. Mga comment natin dito. Okay, yung mic mo daw para marinig ka namin. Ayan. Facebook, meron tayo. Si Miss Grace po. Okay, si Grace sabi na, totoo po talaga na ibibless ka ni Lord pag magbigay ka. Kasi ako dito, nagbigay at bumalik po sa amin ng sobra-sobra pa na hindi namin inasahan. Kasama din natin nag-comment dito, si Christina Ella, praise God, mabuti ang Diyos, di na tayo pababayaan. Amen. Amen, amen. Okay, alright. Maraming salamat sa ating commenters. Thank you so much, Zay. Thank you po. Hanggang bukas ulit. Alright, sige. And magbabalik na tayo. CBN Asia would like to thank the following: PLDT, M. Luwilier, I. Remit, RD Pawn Shop, 7-Eleven, Al Shekinah Dishes Catering, Glorious Blend, MX3, Unilever, Bread Top, Adstrat, United Neon, Nixis, The Empire Catering, Elephant Express, BB Marciano Catering, Mapsy's Catering. Ayan, whatever our circumstances may be, whatever difficult situation we are in, we may be hurting or we may be in despair, we can rejoice always because God has a purpose for our lives, which He will certainly fulfill. He will fulfill every aspect of that good and glorious plan for us. The psalmist tells us in Psalm 138, verse 8, the Lord will fulfill His purpose for me. Your steadfast love, O Lord, endures forever. Do not forsake the work of your hands. Let me just give a quick update. So far, your giving has reached 1,075,320.26. Woo! At yung sinabi ni Peter na verse sa wikang Tagalog, O Diyos, mga pangako mo'y tinutupad mo ngang lahat. Ang dahilan nito, Yahweh, pag-ibig mo'y di kukupas at ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap.
We can rejoice always because the Lord is our shepherd who watches over us and protects us even in the midst of our trials with His sustaining grace. And we can rejoice always because God meets our every need out of the riches of His glory, out of His infinite riches. And we can rejoice always because Jesus promises that He will never leave us nor forsake us. No matter what fiery trials or deep waters we will walk through, let us Rejoice all for the one. Bagsak ang negosyo, pero naging milyonarya. Galing sa dukhang pamilya, pero may bahay at lupa na. Lumaking walang-wala, pero college student na. Winasak ang bahay nung Typhoon Yolanda. May mas magandang tahanan pa. Rejoice! All for the one!